tingnan mo ha, sino mga nag-iimbestiga, kunyari ha, in aid of legislation. Puro mga graduating eh. Paduano, tumatakbong congressman sa Negros. Last termer na siya sa Abang Lingkod Party List. Si Ace Barbers, last termer na sa Surigao, Del Norte, Surigao City. Si San Fernandez, last termer Santa Rosa, Laguna, tumatakbong gobernador. Abante, tumatakbo. Ang dami nila. In other words, ginagawa nila ito para makalibre sa sa exposure eh. Kasi kano i-cover. Hindi ito because malintention eh. Dahil unang-una, hindi nila maipapasa ang batas. Pag hindi mo na ipasa ang batas ngayon, ang rule is balik ka uli sa uno. Dito po sa usapin ng paglaban sa fake news, ano po ang nakikita ninyo? Kasi sa pag-usad ng panahon, ang impormasyon ay hindi lamang po available na sa telebisyon, sa radyo, sa mga dyaryo, sa mga tabloids. Ito ay naging bukas na sa mundo ng internet. Accessible na ito through the help sa social media. Paano kaya ito ma-regulate or maagapan, masolusyonan itong pagkalat po ng fake news na pinag-aaralan ngayon ng Kongreso, Sir Jay? Unang-una ako, sinasabi ko na nga from the very start, there is no such animal as fake news, no? Maaring merong opinion, kaiba sa iyo, maaring merong impormasyon na kulang o mali, pero walang peke. Peke kasi kapag inimbento. Halimbawa, sinabi ng congressman na itong 40 vlogger o social media personalities ay mga vlogger ng Pogo, ng China, etc. etc. Yan ang fake news. Kasi hindi totoo eh. Gawa-gawa yung story eh. Because they have never proven na itong mga sinasabi lang vlogger ay mga bayarang vlogger. Dahil karamihan ako, pagkakakilala ko, kilala ko halos lahat, puro mga professional yan. May doktor, dalawa, ang doktor, tatlo, doon sa binabanggit nila, no? Tapos may mga abogado, may mga professionals, may mga editors. In other words, unang-una, hindi rin karamihan dito, hindi rin vlogger. They are a simple critic of the present dispensation, no? Ngayon, nabanggit nila na in aid of legislation daw. Maganda yan eh. Alam mo kung totoong in aid of legislation eh. Maganda. Kaya lang, wrong timing. Unang-una, ang natitirang session day sa Kongreso ay lalabing 2 araw na lang. June 2 to June 12. 10 na lang pala. June 2 to June 12. June 13, magsisinidyan na sila. In other words, magsasara na. Magpapalit na ng bumubuo ng Kongreso at ito'y tatawagin ng 20th Congress. In other words, kahit na ipasa pa yan ng House, which is next to impossible, wala ring mangyayari kasi hindi maipapasa eh. So kung talagang didoso sila yan, dapat inumpisahan nila 2022 para nang sa ganun makapasa. Ngayon, kasi importante yan, no? Ngayon, kanina na napakinggan ko yung mahabang talastasan doon. Wala akong makitang hope, no, na makakapagpasa sila ng panukalang batas. Number one, despite the fact na meron tig 1 milyon bawat congressman para sa legislative research nila, wala silang alam. Karamihan sa kanila mga ignorante, no? Yung sorry pero karamihan sa mga congressman walang alam. May chairman pa ng information technology, wala rin alam sa technology, no? So, talagang walang patutunguhan. In other words, hindi sa nangangantyaw tayo. Kasi tingnan mo ibang kanilang layunin eh. Sabi nila, in aid of legislation, kaya nila pinapatawag yung 40 social media personalities. Maganda eh, yung plano, no? Sabi nila kasi iniimbita namin kayo para makatulong sa pagbalangkas o pagpapanday ng panukalang batas. Pero tingnan mo, number one, yung invitation nila sa social media personalities bilang resource persons. Kasi mga private individuals ito. Hindi po ito taga-gobyerno. In other words,
Nanghingi ka ng permiso, pwede ho ba kayong pumunta sa amin para matulungan nyo kami kasi tamad kami. Hindi kami nagre-research kahit may pera kami, may panggastos kami, no? Number two, nung hindi nagpa-unlock yung mga social media personalities, ang sabi nila, kasi nga, sabi ko nga, private sila, nagalit yung ibang congressman. To the point na nagbanta pa na kung hindi daw sila pupunta, sa citing contempt, patatanggal yung mga lisensya ng mga doktor, ng mga abogado, may papadispar. Hindi ko maintindihan Mag-iimbita ka na resource person tapos babantaan mo, no? Tapos ito nga pinakapangit do sa lahat. Binansagan nila sa iba't ibang mga press statement nila na itong mga social media personalities ay mga bayaran vlogger. Wala naman silang pinapakitang ebidensya na ito yung mga binayaran ng China, ng Pogo at iba pang sindikato. Yun ang fake news. So kung mayroong fake news peddler dito, yung mga congressman. Kasi dada silang dada, wala naman silang prueba. Ngayon bukod dito, Admar, no, MJ, they violate their own house rules, no? Kasi nagpadala ng invitation. Nung hindi nakapunta yung mga inimbita nila, ang pinadala nila show cause order. Dapat dyan invitation, after invitation, another invitation. Pagkatapos kung talagang may violation, subpoena, ay sumon muna. No? Yun. Hindi nila sinunod dyan. Isipin mo, resource person, ang imbitasyon mo, resource person, hindi naman witness Di ba? Resource person, hindi ba naman tangat kalahati, no? Ngayon, some congressman even threatens, no? Yung binabanggit ko, yung cancellation of professional, papatawag na yung PRC, paalisan ng lisensya si Loren, at saka si Dr. Ethel Pineda, etc. No? They even say, itong masama. Nung nag-serve sila ng show cause order, pinuntahan yung mga opisina, yung mga bahay, hindi man nagpakilala ang pulis o hindi nagpakilala taga-side office of the Sergeant at Arms ng House. Parang mga goons ng mga congressman, no? Sinabi, pinapunta sila ni Congressman Dan Fernandez, etc., etc. In other words, nananakot, no? In aid of legislation, mananakot ka? Tapos may nag-press conference pa, mga batang, yung mga young goons, young guns. Tataka sila, bakit walang pumunta kanina? Nag-press con yun sila, Gutierrez, tsaka si Jungba, kung hindi ako nagkakamali. Sabi nila kapag ka dumalo, tsak, isa-site nila in contempt, papapabilang ko sa Quezon City Jail. Abay, sino ang tanga na pupunta roon, ano? Sa kanilang, pero ang ano rito, malinaw na ito ay unang-una, napaka-imposible ng gusto lang mangyari. Ang gusto lang mangyari, sagkaan yung yung website, no? Yung mga apps ng Meta, ng kung ano, Google, etc., etc. Wala tayong control doon. Pangalawa, siguro let us try to educate them. Hindi po part ng national patrimony ang World Wide Web. Ang part lang ho ng national patrimony, yung hangin sa itaas at saka yung sa baba. Kaya yan, kung para makapagnegosyo ka ng paggamit yan, kailangan kumuha ka ng state franchise. Ito yung pinag-uusapan lang kanina Tapos sabi na hindi ba pwedeng kontrolin? Wala ka naman binibigay na frequency dyan sa mga Facebook, YouTube, Instagram, X, Rumble, no? Kaya wala kang sabi ko nga, Sus Maria Josep, nagsabog ng katangahan yung mga congressman kanina Pangalawa, malinaw po ang saligang batas. Unang-una sa lahat, ang sinasabi po ng saligang batas, hindi ka pwedeng magpasa ng batas para sagkain ang kalayaan sa paghahayag o freedom of expression at kalayaan sa pamamahayag o freedom of speech. So, malinaw. Kaya nga, ginarantiya yan, the Bill of Rights, no? But apparently, itong mga ibang congressman natin, mga balat sibuyas, pagka naapektuhan sila, kaagad-agad ang nasa isip nila, ipatawag yan. Hindi po ganoon. Kung gusto nyo ng
alisin niyo muna ang demokrasya kung ganyan ang estilo ninyo. Kasi habang nabubuhay tayo sa demokrasya, susunod tayo sa alituntunin, susunod tayo sa saligang batas. Opo. Oo. Sir Jay, hindi ba pwedeng Yes. banggaan na lang ng mga impormasyon magkabilang side? Kasi hindi naman talaga maaagapan yan. Matindi yung kine-question nila na umaabot sa punto na sino-sino yung mga nag-check kung ito ba ay factual. Hindi ba pwede na... Hindi nila pwedeng gawin yun kasi nga may sariling standards yung bawat web app, no? At saka wala nakabase rito. Ang mga web either nakabase yan sa Singapore, sa Finland at sa iba pang bansa. Wala po dito sa Pilipinas kaya wala tayong control. Pero kung tutusin, wala nang dapat mong batas dahil lahat ng posibleng batas, halimbawa ikaw tingin mo na umabuso ka riyan, kumpleto na ho tayo sa revised penal code. Meron na tayong cyber law, meron na tayong libel law, meron na tayong ang tawag nito slander, oral defamation. Ang dami, no? Hindi tayo kapos sa batas. So kung sa tingin ng isang tao na nalabag yung kanyang karapatan, no? Ng mga nagsusulat diyan sa iba't ibang plataforma, mag-file sila ng kaso. Ganun lang kasimple. You don't need kasi magmumukha tayong tanga no? Kung ang Amerika nga walang control nakikiusap lang sila, no? Doon sa mga sa Meta, sa Google. Ang meron lang control talaga yung China. Kaya yung China, pagka ayaw niya pumasok yung CNN, ayaw niya pumasok yung Meta, ayaw niya pumasok YouTube, pwede lang isara. Dahil may sarili silang website Opo. Meron silang national website talaga na kanila. So kahit nawala yung mga app na yan, pwede silang mabuhay. May communication sila. Dagdag ko lang po, Sir Jay, kasi kung halimbawa nakita nila na yung mga kumalat sa social media na maling impormasyon at tingin nila meron silang tamang impormasyon, bakit hindi nila gamitin yung social media din nila? Pwede nga sila magpatawag ng press con kung gusto nila kasi may access sila, mga government official sila. At facilities, Admar. Meron silang PIA, meron silang PTV4, meron silang Bureau of Broadcast, may IBC 13, may RPN 9. Kumpleto sila Tapos may mga kanya-kanya pang website yan, yung .gov.ph, no? Kumpleto sila. So, ang problema lang, kapareho niyan, ang tawag nito, alam mo dapat kung talagang fake news ang kanilang gustong atakihin, unang-una isumo nila si Marcos. Kasi yung number one fake news peddler Sabi niya, walang pulis na may sandata pumasok sa KOJC. Kompleto tayo ng video, nakita natin yan, no? Sabi niya, banat siya ng banat sa China. Pagkatapos, inimbitan niya yung mataas na opisyal ng Communist Party officer ng China, sabay pa sila naghapunan, no? Tapos sabi niya, galit ang gobyerno sa China, galit ang Pilipinas. So sino fake news peddler? Ang vlogger o ang gobyerno? Di ba? Pero balikan lang natin yung paano kalamatas. Ako gusto kong bigyan ng pagkakataon nitong Kongreso to redeem itself Kasi every time I listen to them at pinapanood ko, parang it is a total display of stupidity and ignorance by congressman, di ba? Kasi wala silang alam. Wala silang alam. Dapat kasi kung ang digital ang pinag-uusapan, vlogger ang pinag-uusapan, ang dapat inimbita nila yung mga dalubhasa. Yung marami ng experience at masasagot lahat ng tanong nila. Dapat pinatawag nila yung top 100 content creator, no? Rapi Tulfo, Tony Gonzaga, Alex Gonzaga, Heart Evangelista. Di ba? Yan ang mga Ivana Alawi. Kasi yan, pwede nilang tanungin, paano kayo naging milyonaryo? Paano kayo namomonetize? Sila makakasagot kasi karamihan nitong mga social media personalities hindi monetize. Walang kinikita. No? So yung mga tanong nila kanina, ang makakasagot noon, yung mga talagang content creator, sila Wamos, no? Sila
Ang dami, ang dami. Sila Nadine Lustre, sila Yasi Pressman. Yan ang mga talagang vlogger talaga. Yung mga namimigay ng kumikita ng ano, may mga kumikita riyan, 25 million isang buwan. Oh. Hindi itong mga political vlogger. Mm. Oh. So Jay, kasi lagi nilang sinasabi sa press con na hindi daw nila pinipigilan ang lahat po ng ating mga karapatan na ginagarantiya ng konstitusyon. Halimbawa, yung freedom of expression, freedom of the press, protection against censorship, at yung right to peaceful assembly. Pero iba kasi yung sinasabi, iba rin yung sa ginagawa, pinapakita Iba ng yung tao sinasabi bayan. nila, yung sinasabi nila pag wala dyan yung ano, wala naman kaming ano, pumunta kayo rito, ano. Pero, nakita mo naman nung first day, nung February 4, Mm. pinadidisbar si Trixie Angeles, Atty. Angeles. Pinatatanggalan ng lisensya si Dr. Ethel Pineda at saka si Lorraine Badoy. Anong klase yun? Yun talaga, dahil pa ang prior restraint nun. Oo. Ay, alam mo ako sa tingin ko lang, kasi nga dahil ang time is of the essence, no? Ito puro pasiklab na lang ito eh. Tingnan mo sino mga nag-iimbestiga, kunyari in aid of legislation. Puro mga graduating eh. Paduano, tumatakbong congressman sa Negros. Last termer na siya sa Abang Lingkod Party List. Si Ace Barbers, last termer na sa Surigao, del Norte, Surigao City. Si John Fernandez, last termer Santa Rosa, Laguna, tumatakbong gobernador. Abante, tumatakbo. Ang dami nila. In other words, ginagawa nila ito para makalibre sa sa exposure eh. Kasi kano i-cover. Hindi ito because malintention eh. Dahil unang-una, hindi nila maipapasa ang batas. Pag hindi mo na ipasa ang batas ngayon, ang rule is balik ka uli sa uno. Pagdating ng 20th Congress at hindi na sila miyembro ron. They have to reintroduce a bill. As of now, they don't even have a bill pending. The TRICOM was convened on the basis of a privileged speech. It's not a pending bill that will address this problem. Ganun sila kabubo. Baka naman... Baka kung ba, huwag sabihin siya pa. Paano mo sasabihin may panukalang batas? Wala pa kayong panukalang batas. You don't even know basic, information about information technology. Maganda po yung mga punto de vista nyo, Sir Jay. Sinabi naman po ng isa nating listener na viewer na nanonood po mula sa Australia, baka naman ang kailangan na ipasa ng mga panukalang batas yung panukala House Bill na ipagbabawal ang pagkundina o pagpuna o pagpitik sa mga congressman. Hindi pwede. Yun ang kagandahan ngayon eh. Dahil hindi lang naman, alam mo, kahit na pahintuin mo yung 40, meron ka pang 110 milyones. Masyado na marami yun. Meron ka 79 million na netizens na magsasalita eh. So it's a wrong move actually. Because lalo lamang pinagniningas nito yung mga kababayan natin na magsalita. At sila yung nagsasalita. Tingnan mo it's not favoring government eh. Example na lang. Ang gobyerno ikinakandidato, meron silang kinakandidato sa bagong yung kanilang grupo, alyansa ng bagong para sa bagong Pilipinas, di ba? Tapos walang gustong manood sa rally. Ang ginawa nila, magpapa-pay out sila ng AKAP at saka AX. Pagkatapos nandoon, papapasukin nila. Isasara nila ang gate para hindi makalabas hanggat hindi dumarating si Marcos. Dahil walang tao, yung buong field force ng PNP na naka-assign sa Region 11, pinagsuot nila ng meron pang memo, kung di ba naman tangat kalahati itong mga namumuno sa PNP, naglabas pa ng memo. Naglabas pa ng resibo ng kanilang kahungkagan, di ba? Tapos pagsusutin ng pula para kunyari, nila, kakampi nila sa rally. Puro hindi ko maintindihan. Kaya pag nakita mo, isipin mo for the first time, yung mismong government page ng PTV4. Nag-a-average ng 700,000 na
laughing emoji, emoticon. Ibig sabihin pinagtatawanan sila ng tao. Tapos mga bots ang nanonood. Ang nanood sa proclamation nila 49,000. Ang nanood sa proclamation ni Pastor Kibuloy 1.4 million. Ang layo. Wala kasi kredibilidad na eh. Yun ang problema natin sa gobyerno. Ha? Paano ka magkakakredibilidad kung ganyan ang inaasta? Una, balat sibuyas, pikon numero 1. Yung mga nandyan sa, di ko alam kung, ayoko naman maniwala na inutusan sila para gawin yan, no? Na kung sino man tarpulano. Pero, dahil marami na rin ang nagpatunay, marami nang nangumpisal, na sila ay nababayaran ng 150 million kung di ako nagkakamali. Kaya nila ginagawa yan. In other words, pera-pera. Binibenta kaluluwa para kunyari, anong tawag nito? In the pretext na they're doing their job, they're not doing their job. Tapos makakabalita pa tayo na kapag nakapagpa-contempt sila, meron silang bonus na 1 million. Kung sino mang congressman. Hindi maganda yun. Di ba? Nangyari kay Hector Grijaldo yan. Naglulukso sa tuwa si Franz Castro. Kasi ang balita noon, kung sinong magpapakontempt sa kanya, bibigyan. Tapos inulit pa ni Pamik Zamora. Di ba? No second hearing. Hindi magandang halimbawa sa publiko. Kasi sabi nila, we want to protect the next generation. Ano mo nek mo, no? Puro kayo kahipokrituhan eh. Kunyari, guardian kayo of morality. Sus Mariosep. Oo, tamaan kayo ng kidlat. Oh. Sabi nga dito ng isa sa mga nanonood, Sir Jay, bawal daw magmura, pero hindi daw pwede magnakaw sa kaban ng bayan, parang ganon. Yun nga eh. Pinagbabawalan nyo yung tao, murahin kayo. Paano kayo di mumura? Nakaw kayo ng nakaw. O kapareho niyan. Ito, tanong lang ito, huwag kayong magagalit. Nung assemblyman ka, Congressman Adjong, assemblyman ka sa BARM, nag-request ka ng 400 million para sa water system ng Marawi. O hanggang ngayon, wala pa yung water system. Anong nangyari sa 400 million? O, tanong lang yan ha. Hindi tayo nag-aakusa. O. Ayan, yung mga ganun, no? Pagka ganyan ang usapan, talagang magkakabistuhan eh. O kaya wag na kayong mag-pretend that you are the guardian of morality ng Pilipino because you're immoral. Oh. Sir Jay, sa tingin mo, makakatulong ito sa kampanya ng kanilang senatorial slate itong ginagawa ng kanilang mga kasama sa mababang kapulungan ng Kongreso? Tingnan mo, yan, mabuti na tanong mo yan. Example na lang ito. Kasi tayo, example yun, talagang facts eh. Diba? Statement of facts. Davao na lang. Inalis nila lahat yung professional officers ng pulis. Dinala sa Cordillera, dinala sa Bicol, dinala sa Mimaropa. Kawawa yung pamilya, iniwan dito. May economic dislocation. Oh. Anong makakatulong ba ito sa gobyerno, sa administrasyon? Hindi. O, survey, nandito. Ang kandidato ng mayor dito, si Nograles. Carlo Nograles, dating chairman ng Civil Service. 10%. Rodrigo Duterte, 69%. Tapos, yung iba, na yon, undecided pa. Oh, sa Kongreso, First District, si Paulo Duterte, 59%. Si Margarita Nograles, wala pang 10%. Kasi hindi hindi talaga magagalit ng tao. At saka ito, MJ, kasi nandiyan kayo sa Makati ha. Dito sa Davao del Sur na lang. Dahil bukod tanging isang congressman lang sa Davao region ang pumirma sa tawag nito, sa impeachment. By the way, binigyan ng 10 days yung yung Senado at saka Kongreso na sagutin yung petition for certiorari ng mga abogado at saka konsehal at saka mga miyembro ng Banateros na nag-file kanina sa Supreme Court. Binigyan sila ng 10 days to answer yung kanilang petition. Ngayon, yan sinasabi natin.
Imbis makatulong, nakakasira. Tingnan mo na lang sa Pasay. Kapopost ko lang ngayon. Walang katao-tao. Kasi wala siyang makuha pulis dito na pagsusutin ng pula. Hindi papayag siyempre yung mga Metro Manila Police. Bahalata na sila. No? Yun ang mga ano eh. Ito, at saka grabe. Isip mo, presidente ka. Smile ka ng smile. Wala naman nakatingin sa'yo. Kaway ka ng kaway. Pati pader. Wala naman sasagot sa'yo. Yung, kawawa ako eh. Ngayon ko lang nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. May edad na ako sa inyo. Ako ay magsi-70 years old na. Pero ngayon lang ako nakakita ng grabe ang galit ng tao sa administrasyon, no? Dahil dito nga sa ang daming kahungkagang nangyayari. Tsaka itong grabe ang kawat, no? Ano ba sa Tagalog yung kawat, Admar? Nakawan. Nakawan, grabe. At saka isipin mo, inaamin mismo na yung congressman sa Cebu, ng pangalan nun? Prasco. Oh. Inaamin niya, binayaran sila. Nagpabayad sila. Yung congresswoman ng Caloocan, yung si Johnny Pimentel ng Surigao, si Suwan ng Cagayan de Oro. Lahat sila. So, anong ibig sabihin to? Talagang nagkaroon ng bayaran ng sulan. Ang pangit. No? Kasi sa kanila, sila na mismo nagpatunay eh. Yung mga ayaw magsalita, puro mga hipokrito yun. Oh. Kaya dito, isipin mo sa galit ng tao, lahat ng tarpaulin ni Congressman Tracy Cagas, tinanggal, pati yung hindi tinanggal, hindi makaya nila, pinagsisira yung mga mukha. Galit ang tao. Po, Sir Jay. Na hindi dapat. Opo, sir, bago lang tayo magtapos, napag-usapan natin kanina, bago tayo umere, yung balita sa Europe, no? Grabe, ano? Pati pala pagdarasal doon, pinagbabawal lang ng ilang mga bansa. Yun ang kaya mabuti na lang nga, yung superpower katulad ng Amerika, nakapaghalal ng presidenteng may respeto at takot sa Diyos. Kasi grabe na. Dito lang sa Pilipinas, tingnan mo yung mga Communist Party of the Philippines, mga NDF, walang mga Diyos yan. Pati yung mga front organization, they don't believe in God. Yan, kaya nga lahat ng kagagawan ginagawa nila. Isipin mo, tuturuan mong bumaril yung mga 11 years old, 10 years old, barilin yung mga civilian tsaka sundalo ng gobyerno. O di ba yun, thou shall not kill. Pero yan ang tinuturo nila. Tapos kung magsalita sa Kongreso, akala mo kung sinong mga matatalino, no? Kung sinong mga mababait, sila Franz Castro na yan, sila Brosas, kung sino-sino. Ang pangalan ng bakla, Manuel, no? Tapos si Paduano na dating hepe ng hit squad, mahigit 50 pulis ang pinatay ng Alex Puncayo Brigade na dati niyang pinamunuan. Walang mga Diyos yung mga yan. Kaya itong na ginawa ni Trump, medyo maganda kasi yung pinahinto muna niya yung mga pondo para sa USAID, sa NED, kasi dyan dumadalo yung mga pondo MJ eh. Kita mo, puro media Center for Media Reform, Philippine Center for Investigative Reporting, Vera Files, Rappler. Yan ang mga pinagbibigyan ng pera ng NED, no? National Endowment tsaka ng USAID. Ang dami pa, no? Kaya unti-unting nabibisto eh. Ganun din naman. Tingnan mo magkano ang napunta kay, example na lang, kay Franz Castro na sinasabi ni ka Jeffrey, no? Celis, na talagang komunista yan, no? Ilang taon-taon, 14 milyones ang napupunta sa kanyang bulsa lang Hindi pa kasali yung mga pork barrel, yung mga pidap na on the average, alam mo ito MJ, kumukover ka dyan sa Kongreso, pinakamababa 100 milyon na proyekto. Kaya nga sila galit na galit dahil April 1 mag-uumpisa na yung hearing dyan sa budget. Pagka nagkabisto-bisto yan, lahat sila bilanggo, abutin nila. Yung falsification of legislative documents, ay delikado sila dyan. Lahat ng pumirma dyan, lahat ng bumoto, maghihimas ng rehas na bakal yung mga yan.